Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, pag-usapan lang natin ito. Ayan po. Yung nakikita po ninyo, yan po ang litrato ng suspect. Yan po sa nangyaring robbery o hold up. Yan po sa isang pawn shop. Yan po sa Davao City. Ayan mga kababayan. Tatlo po yung suspects. At matindi mga kababayan, meron silang mga bit-bit na Armalite at merong pistol. So, bawat isa po, meron silang sari-sariling armas, mga kababayan. At ang matindi nito, ginawa nila yung pang-hold up sa pawn shop in broad daylight, mga kababayan. Sa liwanag ng araw. Doon nila ginawa yung pang-hold up. Hindi po sa gabi. So, ibig sabihin, mga kababayan, etong mga to, malalakas ang loob. Ang lakas ng loob nila na magbit-bit ng mga armas, mang-hold up ng pawn shop, ang dami-daming tao. Ang alam ko, malapit yan sa palengke. Sobrang daming tao. At meron akong video nun mga kababayan. Pakita ko sa inyo yung video. Alright, pakita ko sa inyo yung video, yung actual na nangyari mga kababayan, dyan po sa isang pawn shop. Sandali lang guys, ito pakita ko sa inyo. Ito mga kababayan. Ayan po yung actual Ang daming tao Ang daming tao. Diyan, yan po sa loob ng pawn shop. Illustre pawn shop. Ayan. So mayroon po mga transaksyon na nangyayari. Ayan. So siguro may pawn shop at may bentahan din ng ginto. Siguro nagbibenta rin sila ng ginto dyan. Ayan mga kababayan. Ayan, may narinig na tayong sumisigaw. At yan, mga kababayan. Teka lang Okay, tinanggal ko yung sounds Baka masyadong graphic Ayan, mga kababayan, pinasok nila yung pawn shop. Pinasok yung loob at pinagkukuha yung mga pinadapa yung mga tao. Pinagkukuha yung mga ginto. May report nang sabi, 40 million to 100 million, pero parang hindi naman. Kasi yung inilabas sa media, konti lang So yan mga kababayan, yung actual na pagkuha ng mga jewelry, o dyan po sa illustre. Ayan mga kababayan. So yun po yung yung nangyari po. Dyan po sa Davao City. Tingnan nyo yung mga tao. In broad daylight, mga kababayan, kaliwanagan ng araw. Ayan, mga kababayan. So, tayo nagtatanong, bakit ganun? Akala ko ba, ang sabi nila, etong Davao daw ay safest place dito po sa Pilipinas. Ang sabi nila, etong Davao City raw ang pinaka-safe. Pinaka-safe na na lugar dito sa Pilipinas. Paano mo masasabing safe kung yung isang establishmento sa sikat ng araw, sobrang liwanag, pinapasok ng ganitong klaseng mga kriminal. Diba? Liwanag mga kababayan At matindi pa na ito, hindi man lang may face mask ka. Meron kang tanong mga kababayan, sabi, baka stage daw to, baka ito raw scripted kasi bakit hindi raw naka-helmet. Pero mga kababayan, nakita ko dun sa video, naka-helmet So, tinatakpan nila yung kanilang identity. Kasi sabi nila, sinadya raw ito para siraan ang Davao City. Pero, ayan mga kababayan Saka sino ba naman tanga ang papayag na gamitin sila para siraan ng Davao City? Sa tingin ko, hindi ganon. Sa tingin ko, itong mga to ay talagang mga kriminal. Ayan mga kababayan. Ayan lang ang tanong. Sabi nila, napaka-safe daw ng Davao City. Ba't ganito ngayon? Ba't ganito nangyari? Sabi nila dyan sa Davao City, makapaglakad ka sa gabi na hindi ka natatakot. Wala dyan, paano ka hindi matatakot? Ang liwanag ng araw, merong hold up, may pinasok na establishmento, at meron pang bit-bit ng mga armas. Isa, mahaba pa yung bit-bit yung dalawa, pistol.
Ngayon, paano niya sasabihin ngayon na safe ang Davao? Tapos meron pa, na sinasabi ni dating Pangulong Duterte, talamak na raw muli, nagbalikan daw ang mga droga dyan sa Davao. Sinupalpal siya ni Atty. Claire Castro. Ha? Nagreklamo ka na nagbalikan yung droga dyan sa Davao. Bakit? Sino ba ang mayor ng Davao? Ay ngayon tanong na rin natin, meron pa nga krimen, nagbalikan yung mga droga, meron ganitong klaseng krimen, mga pang-hold up in broad daylight. Ano ba ang ginagawa ng mayor? Sino ba ang mayor dyan? Ang mayor dyan si Basti Duterte. So ano ginagawa ni Basti Duterte? Bakit ang lalakas ng loob na itong mga hold upper? Hindi na ba sila natatakot? O baka naman talagang gano'n na. Kumbaga hindi na sila natatakot sa pamunuan kasi baka nakikita nila ipa-easy-easy na lang yung mga namumuno dyan. O sabihin na naman ng mga baka pakananin ng Nograles yan. Ano po yung kadalasan nilang ginagawang dahilan eh. Baka pakananin ng Nograles yan para siraan yung mayor. Pero hindi eh. Ayan o. Kung pakananin ng Nograles yan, di maglabas kayo ng ebidensya. Diba? Ganun lang naman yun eh. Hindi puro bintang. Huwag tayo puro bintang. Kinakailangan meron tayong resibo sa bawat sinasabi natin pagbibintang. Dapat meron tayong resibo. Dito naman sa nangyari, nagtatanong lang tayo. Bakit ganito? Ba't ang lakas ng loob na itong mga kriminal na to? Ano ba ang ginagawa ni Mayor? Mayor Basti Duterte. Sir, bakit nagkakaganito dyan sa Davao? Sabi nga ng tatay mo, nagkalat na yung droga. Tapos ngayon, ito yung krimen, no? In broad daylight. Hindi man lang sila nag-iisip na, naku, delikado tayo dyan. Gabi na tayo bumanat. Pero hindi, liwanag eh. Anong oras yan? Sobrang liwanag eh. So, ang dami pa ng tao, mga kababayan. So, wala silang takot. Bakit ganun? Ano, pinabayaan na ba? Pinababayaan na ba ng mayor ng Davao itong kanilang lugar? Ito, babasahin ko lang Basahin ko lang itong mga comment dito. Sabi nga dito, DDS, labas. Ipagtanggol ang Davao. Yan Sabi naman dito, akala ko malinis na ang Davao. Sisisihin nyo na naman si BBM. Ganun na nga nangyayari. Pinagbibintangan nila na stage ito at ito ay scripted. Sabi naman dito ng ilang DDS, sinisiraan nyo lang naman ang Davao City kasi hindi kayo taga Mindanao. At ito, sinisisi naman si Marbil. Bangag ang pulis, pinalit na Marbil dyan. Sino sisihin mo sa Bangag administration? Ayaw nga nilang makialam ang mayor dyan sa pulis. Yan, meron din sila mga dahilan eh. Basta nung pinalitan ng mga pulis doon, ganyan na ang nangyari sa Davao. Common sense na lang, expected na yan, lalo na't addict sa coca ang presidente. Sabi ko sa inyo isisisi na naman to sa presidente. Kahit saan ngayong talamak ng umiidolo na kriminal kay BBM. Ayan. Diyan ba yung double logbook? Yung isa zero crime at yung isa doon nakarecord ng totoong nangyayaring krimen? Alam nyo kasi, dati pa yan may lumabas po na balita na pinagtatakpan po nung dating mga pulis dyan ang totoong sitwasyon dyan sa Davao City. Lagi nilang pinalalabas na maganda, malinis, wala nang krimen, wala nang rape, wala nang holdapan dyan po sa Davao. Pero ang totoo, meron. So fake yung pinalalabas nilang mga data. Kaya nga tinanggal yung mga pulis dyan yung mismong direktor tinanggal Bakit? Kasi nga pinagtatakpan nila yung totoong sitwasyon dyan sa Davao City. Ito pa, talagang mga kababayan, iba't ibang reaksyon Merong nagsasabi, katulad dito, para lang masira ang Davao, nag-hire pa ang mga bangag. Sinong bobong magmotor ng 3 at wala pang helmet, mag-hire naman kayo ng matino o matalino para ikasisira ng imahe ng Davao. So marami pa rin naniniwala na safe ang Davao. Safe talaga ang Davao, gusto lang sirain nila, kaya mga shabu, padala ang mga hold-uppers, mga iba-ibang lugar, galing, dayo lahat. Ayun sabi ng mga, ng mga DDS. Kaya ako tanong ko sa inyo, mga kababayan, lalong-lalo na yung mga taga Davao, ano ba talaga ang sitwasyon dyan sa Davao? Kasi sinasabi nila na safe ang Davao. Pwede ka raw maglakad ng gabi na hindi ka natatakot. Pero may nababalitang ganito na naholdapan sa gitna ng liwanag, nagkalat na, dami nahuling mga droga dyan, nakaraan lang, di ba?
Davao din eh. So, ano ba talaga ang sitwasyon? Kasi yung mga pulis dyan, tinanggal kasi nga pinagtatapan nila yung datang sinasabit nila, inire-report nila ay kabaliktaran nung talagang aktual na sitwasyon dyan sa Davao. So, ayan po, yan po ang mga nangyayari dyan. Ano ba talaga? Pinababayaan na ba ng mayor ng Davao itong kanyang lugar? Eh kapag gano'n mga kababayan, meron po kayong choice. Nandyan po ang mga Nograles. Itong mga Nograles po ay tumatakbo bilang mayor. Yung isang Nograles at bilang congresswoman, isa si Mix Nograles. Kalaban niya si Pulong Duterte sa pagka mambabatas congressman. Yan po sa Davao. At ang kalaban naman ng isang Nograles sa bilang mayor dyan po sa Davao ay itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So kung dati po wala kayong choice, ngayon meron na po. Kaya kung sa tingin ninyo na sawang-sawa na kayo sa pamumuno ng mga Duterte, dahil iba nga ang sinasabi nila, yan sa talagang aktual na sitwasyon sa Davao, nasa sa inyo po yan. Kami lang po ay nagtatanong. Ako po ay nagtatanong, ano ba talaga? Bakit ang lakas ng loob na itong mga kriminal na gumawa ng ganyan? Ano ba, wala namang ginagawa ang mayor? Pinababayaan ba ng mayor ng Davao? Kaya Sir Baste, Duterte, baka naman pwedeng kilos-kilos. Medyo tigilan niyo muna yung politika. Tigilan niyo muna yung politika. Siguro, magsilbi muna kayo kasi yan po ang mandato ninyo sa taong bayan, ang pagsilbihan ang inyong mga kababayan yan po sa Davao City. Isang tabi niyo muna yung politika. Diba? Unahin niyo po muna yung trabaho ninyo. Sayang naman yung pinapasweldo ng taong bayan kung hindi niyo nagagawa ng maayos sa inyong trabaho. Sir, sana hindi na maulit yung ganitong klaseng mga krimen at ayusin nyo yung inyong lugar. Kung tinatamad na kayo, bahala na ang taong bayan dyan po sa Davao City na mamili kung sino po ang gusto nilang susunod na mayor dyan po sa inyong lugar. Okay, so yun lang po mga kababayan. Abang-abang po tayo sa update. Ano ba talaga to? Scripted ba to? O talagang maluwag na dyan sa Davao City at talamak na po ang mga krimen. Pinababayaan na ba ng mayor? Tinatamad naman magtrabaho itong mayor dyan sa Davao City? Ayan po yung mga tanong natin. So, yun lang po muna mga kababayan. Basta tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.